Si Katrina Miasco, 23 years old po siya, and matapos niya nga pong tablahin. Yung mga panliligaw daw po ni Kagawad, pababanta daw po ang inabot niya. Naku Mula po. dito, kay Kagawad Christopher Gultiano. Miss Katrina, Madam. Ma'am Katrina, so niligaw-ligawan po kayo ni Kagawad. Opo. Paano po manligaw si Kagawad? Parang nangunungol po siya ng pera. Ano to, yung sinabihan kayo harap-harapan o ito via Zoom o text o messenger? Paano ba? Sa text po, bigla po siyang may nag-miss call po kasi ng mga 8. Matutulog na po kasi kami noon ng mga bata. Tapos Sige. may nag-miss call po. Tapos hindi ko po nasagot. Tapos nag-call back po ako ng mga 9. Nung sabi niya, huwag kang tumawag. Sabi niya, nandito ako sa house. Naku, sino ba to? Sabi niya sa akin na may ano siya, may text siya dito sa akin na si Kagawad Lulong to. Kasi yung alias niya, Lulong Gultiano po. Tapos nung sabi ko, di po ako naniwala kasi wala pa naman po akong number sa kanya. Sabi ko, sino po talaga to? Pwede po pakisagot na lang. Tawag po ako ng tawag sa kanya. Tapos yun na nga po, relax, ito po yung ano niya, relax lang. Ako to si Kagawad. Relax Sabi lang. ko sa'yo, dati na ako yung magdala ng relasyon natin kung sakali pagbigyan mo ako sa feelings mo. Ako bahala, tawag ka lang kung wala kang pera. Huwag kang mahiya dahil gusto kita, pero ito lang masasabi ko, tayo lang ang nakakaalam. Good night, I love you. May I love you pa po siya. Pero paano niya po nakuha yung number nyo? Yun nga po yung hindi ko po alam, kaya nga po gusto pinatawag ko po siya sa barangay. Hindi naman po siya sumipot. So, hindi niyo po nagustuhan yung panliligaw ni Kagawad, kaya ang nangyari, nung tinablan niyo siya, kayo po'y pinagbantaan. Minura ko po kasi siya eh. Tapos minura niya din po ako. Oy. Yun na nga, inano niya na po ako, binantaan niya po ako na bukas daw, pupuntahan niya ako sa bahay, makakatikim daw ako talaga sa kanya. So, naano po ako, natakot po ako nung mahigit 11 na yun, pumunta po ako sa bahay nila. Kinonfirm ko po kung siya po talaga yung nagte-text. Na-confirm ko po kasi pag tawag ko lang po sa asawa niya, siya yung lumabas po. Tapos nagsisinyas po siya na wag daw akong maingay. Pag-usapan na lang daw namin bukas. Okay. So yung sinabi ko sa kanya na huwag ka namang ganyan, narinig yung asawa niya, lumabas yung asawa niya. Sabi ko, anuhin mo naman yung asawa niyo kasi pambabastos na po yung ginagawa niya dito. Kahit ganito lang po ako, dinan po ako yung dapat na parang babuyin nila ako ng, yung wala po akong kinakain na aanuhin nila ako ng pera. Kagawad, Hello, Sir Idol, magandang hapon. magandang hapon. Marunong ka ba magminanay, mamandaya? Oh, marunong. Bigyan na nangasay, gihinang mong ini, Kagawad. Kung ganito yan, Sir Idol, mga alas 8 ng gabi, may tinawagan ako. Yung pangalan sa cellphone ko, Vincent. Ngayon, yung dati niyang kalipin, yun yung nagpumbok ng number ka sa akin. Ngayon, pagtawag ko, Sir, tatindin ko yung number niya. Ngayon, hindi siya sumagot. Pagdating ko sa bahay, tingnan ko yung cellphone ko, Sir. School, 66 school. Sabi niya, tawag please. Kasi yung number mo parang familiar ko. Sabi ko, Sid, Kagawad Lulong Gultiano po. Anong problema? So, ang ibig mong sabihin, sir, ang unang nakipag-ugnayan sa inyo, itong si Katrina. Hindi, Sir. Yung number ni Katrina, nakapunta sa cellphone ko dahil yung kalit niya, ginamit ng cellphone ko. Meron pong mga ebidensya, prinsinta sa amin, ito pong si Katrina, na kayo po ay nagte-text sa kanya at nililigawan niyo po siya. Hindi, Sir. Nag-text ako sa kanya na kulit man siya, 16 days po, sabi ko, nagpakilala. Kung may intention ako, Sir, hindi na ako pakilala sa kanya. Hindi, kaya nga Kagawad, bakit mo siya nililigawan? Hindi, nag-good night na ako. Sir, ito, nag-good night na ako. Sabi ko, good night, I love you. Yun ka. O bakit ka nag-I love you sa kanya? May asawa ka naman. Joke lang yun, Sir. Wala naman. Joke? Okay, kaso hindi niya nagustuhan yung joke ninyo, Kagawad. Oo, Sir. Oo, Sir. Nung tablahin ka niya, nagbanta ka. Katrina, kausapin mo si Kagawad. Sa salita namin, sir, para malabas ko talaga. O yung sige, galit ko sa ako kanya. magta-translate dahil nakakaintindi ako. Itong Dabaw, yung Minandaya, kung tawagin. Malalim na Bisaya to. Hindi maintindihan to ng mga Cebuano, Dabawenyo, pero ibang Bisaya to. Go ahead po, sige. Ta-translate ko. Kol, ihatagan takaw kol baya ko lang higayon kol na mukad to ka sang kuan mapasaylo pa takaw pero nahihimo mo kol. Sige pa mayo ako hikuan kol sang kalsada kol tapos di ka na ako sang barangay unalaw mo ka na sang 40 na kita magkita. Nasa akong tablahon mo kol na ako yang kuan kol ya bastos. Di porkit ang kwarta mo kol mapalit mo tanan gusto mo. Yakasabot ka o Kagawad? Ha? Ako, Sir. Nakasabot ako. Ang sinabi po nung si girl, ang in-expect niya
na itong si Kagawad ay magsusorry at bakit niya ginawa yun, sa halip pagdating doon sa barangay, itong si Kagawad nagmamatapang pa at pakiulit-ulit. Unang itong igilaong mo, Katrina? Yung sinabi niya po sa akin, sir. Hindi, Korte unang na ito, daw kami yung sa barangay. nakita. Okay, ang sinabi niya pala na makita lang tayo sa korte sa halip na mag-sorry. Opo, yun po yung sinabi niya. Kaya po natakot ako. Kaya nung araw na yun, nag-chat na talaga ako sa tulpas. Kagawad, ako, mag-sorry ka na lang Kagawad kasi pag mamalaki mo yung korte, tutulungan namin to na tingnan na natin kung saan ka pupulutin dito. May ebidensya Kagawad, kompletong ebidensya. Sir, Sir. hindi na po Idol. yan sir, maghihingi ng sorry, sir. Kasi kahit mag-sorry po yan ngayon, sir, hindi ko na po mapapatawad. Ano yung sabi niya, sir, doon sa mga tao doon na hindi daw siya maghihingi ng sorry kasi kung pira lang daw ang labanan, lalaban daw po siya. Kagawad, dato ka Kagawad, madaig sapi ni mo. Marami, Sir, marami why? pera yan, sir. Sabi ko, mayaman ka, Kagawad, marami kang pera? Sir. Wala, sir, wala. Wala akong magsaong sir. Wala akong magsaong siya sa antok. Maglaong. O, kung wa kay sapi, na nga sa hambugiro ka o intawon. Wala akong Kung wala kang pera, bakit ka mayabang? Wala po na akong maghinambok, sir. Wala akong maghinambok. Hindi siya mayabang. So, unandang hinangon nato doon. O, ano mong gagawin natin ngayon? Yang madyaw saan, sir? Sir, idol. Oh, unanda. Yang madyaw saan, at pinaglang bayad ni Club, soryan ko yung ama. Kaya akong sorry. Unan? Bukan ko na lang ito bayad nila, kaya ako ng sorry. Pupunta ka sa bahay nila, mo pangag pasaylo, humingi ng sorry. Oo. Sila. Ma'am Katrina, pupunta sa bahay niyo at magsusorry. Hindi na po, kasi nakapile na po ako ng kaso, sir. Saan? Sa Ilang korte? araw po, sa ngayon lang po kasi na yung na-release po yung Certificate of File Action. Chairman Butulan, sir. Yes po, sir. Ito po kasi, yung file ni Katrina sa barangay, pinadala ko ng summon yung kagawad ko. Opo. Nag-refuse siya refuse to receive siya. Refuse to receive. Refuse to receive, sir. Then, first summon, then, pinadala ko rin siya ng pangalawa na summon. Hindi pa rin yan tinanggap. Hindi tinanggap. Yun ang niya. Kung sabi niya sa nagdala ng summon, sa court din lang magkita. Okay, so ganito, Chairman, bigyan niyo na lang po ng Certificate of File Action itong si Katrina para tulungan po namin siya makapag-file, ma-elevate niya po yung kaso sa korte at magsasampa siya ng kasong grave threat. Mayroon na, sir. Idol, mayroon na. Okay. Nakapile na sa polis yun eh. Okay. Pinala ko na sa polis kanina. May certificate of file action na, pinirmahan ko na. Okay. At saka, may supina na naman. At dalawang summon at saka isang supina, hindi niya tinanggap. Yun Okay. ang, binigyan ko ng certificate of file action. Nagpunta po sa police station kanina. Opo. Dinala ko yung certificate of file action para ma-file na yung kaso sa korte. Salamat po. Yun talaga dapat talaga. Chairman, sobrang thank you, Chairman Butulan. Sir, Sige, sir. Sige, sir. madayaw na adlaw kanimo, Chairman. Madiyaw na hambong sa chairman, sir. Ang trabaho ko lang yan, sir. Walang personalan. Okay. Trabaho lang. Dagan salamat, Chairman, ha. Buutang ka, Giyod, Chairman. Buutang ka, Chairman. Si Chairman Buutang. Siya mabait si Chairman. Kagawad, Hello, sir. na magsasampa ng kaso sa korte, itong si Katrina, paano to ngayon? Away problema, sir. Ako file yan. Kayo kay mahimong Na, tutulungan namin to siya mag-file ng kaso. away mahimong ko, sir. Kaya ano sa ganyan, ano sa gusto na. Kaya mahimong ko. Ako, sir, dawa akong kung ako, sa ikanak-intention ka na, sir. Yan sa lang gahim mo ng kautang, sir. Okay. Ako, importante, sir. Kaming ko, pakurti na yan, sir. Problema, sir. Kaya, ay tayo lang sa kakas. Tutangon ko, sir. Next time kasi, Kagawad, una, makinig ka mabuti, ha. May asawa ka na. Hindi ka na dapat nanliligaw. Okay. Pangalawa, kung tinatabla ka ng nililigawan mo at ayaw sa'yo, huwag mong puwersahin at huwag mong daanin sa santong paspasan to the extent na ikaw ay magbabanta. Dahil diyan ka sumabit ngayon at diyan ka mga kasuhan. Nagets mo? Okay, sir. Okay. Yung pagbabanta at Kagawad, yung pagpapadala niyo po ng mga I love you, wala ako nakikita sigurong kasalanan mo doon. Di ba? Okay, sir. Okay. Kung meron man siguro unjust vexation dahil inaasar-asar mo siya, I love you ka ng I love you, parang naharas na siya, yun siguro. Pero ang pinakamabigat dito, yung bang babantaan mo siya kasi tinabla ka niya, that's grave threat. Yun yung mabigat-bigat. Wala ako nagpantak na, sir. Meron sana yung grave threat niya rito. Meron ito, grave threat to. Yakilakaw kay Peryong Ogdagol. Sabot ka, Peryong Ogdagol. Wala, sir. Na, yang imong atubangan na, putlo niyang kanak ni Dagol.
O Peryong. O siya rin lumalaking mata. Anong pinagsabi namin? Okay. Ito, bukas pupuntahan kita sa bahay niyo, bukas makakatikim ka sa akin, bukas humanda ka. O yan. That's grave threat. That's threat. Ang sabi ko, sir, ang taon ko ka na, sir, natupay ka kayo. Tapos tinext ka niya, bastos. Sabi niya sa'yo. Tapos sabi mo, relax ka lang. O, di ba? That's all, sir. Attorney Garrett, Yes, Sir Rafi. una, itong si Kagawad, panay ang padala niyang I love you, niligaw-ligawan niya itong si Ma'am Katrina at hindi naman nagugusto ni Ma'am Katrina yung mga paniligaw niya, itong mga, kung ano-ano mga pinagsasabi niya sa text. Although, wala namang mura, puro paniligaw lang muna. Then, nung tinabla na siya, opisyal nang tinabla siya ni Katrina at sinabi sa kanya na huwag ka nang manligaw at ayoko sa iyo, lintik ka, etc. Ito ngayon sinabi ni Kagawad, listen, bukas pupuntahan kita sa bahay nyo, bukas makatikim ka sa akin, bukas sumanda ka. Anong pag-analyze mo rito kung batas ang tatanungin? I see at least 3 crimes, Sir Rafi, na pwede kong i-prosecute dyan. First of all, may tinatawag tayo ngayon na grave threats. Like you said po kanina, tama po yun. I-threaten po yung ating complainant with a crime. There is no other indication that sasaktan siya. No? So that's at least grave threats to commit physical injuries. So meron po tayong yun. Second, Sir Rafi, dun po sa tinatawag natin, it's a new law, yung Safe Spaces Act po. Yung sa Safe Spaces Act po, no, yung harassment sa babae na kahit nililigawan mo lang siya or yung pinipilit mo yung sarili mo sa kanya, even though online mo lang ginawa, imprisonable offense po yun for 6 months, Sir Rafi. So that's our second crime. Third crime, pagtuloy-tuloy po yan, pwede po natin ipasok yan under violence against women and children, engaging in any form of harassment that causes yung sinasabi nating mental or psychological anguish, pasok na rin po sa VAUSI yan. So meron po tayo yun, yung 3 crimes natin na ginawa ni Kagawad. Mukhang may 3 crimes and maganda yung body of evidence natin. Ayun. Salamat, Attorney Garrett. No problem. Ayun, Kagawad, inanalyze ni Attorney Garrett tungol ng ACT-CIS party list. Okay? Eksperto siya pagdating sa batas. 3 ang pwede may kaso sa'yo. Narinig mo, Kagawad? Okay, sir. Ngayon, hihirit ka pa, magmamatapang ka pa. Imbis na magpakumbaba ka, magmamatapang ka pa. Ayan na, meron certificate to file action ito. Tutulungan ko siya. Si Katrina, yari ka. Amo yung kanaan gusto, yung banin mo ko. Kung yan ang kanyang gusto, tatanggapin mo. Oo. Okay. Katrina, 3 kaso isasampa mo, tutulungan ka namin, magsampa ka ng kaso kay Kagawad. Opo, salamat po. Criminal case. Opo. Kagawad, tutulungan po namin siya. Yung ganun na naman po, Kagawad. May nakaintindi pala. Meron ata taga, tinranslate niya sinabi ko. Yung sabi ko, Kagawad, yakila ka kay Peryong og Dagol. Yang kan mong atubangan, pag abot mo sa tungkay Dagol og Peryong, putlon nila ka na. Okay. Tanaw lang nato. Kagawad, maraming salamat sa inyong time na binigay sa amin, Kagawad, ha? Okay, sir. Pag andam-andam lang kay Peryong og Dagol, ha? Problema. Walang problema. Sige, magandang hapon. Ma'am Katrina, Hello po. Madam, tuluyan mo po ito. Kasi hambugero, mayabang. Tuluyan niyo po ito. Sir. Ma'am, Dalawang beses na po kasi yan ginawa niya sa akin, sir eh. Opo, ma'am. Naintindihan kita. Madam, we will help you. Yung panggasto sa korte, lahat-lahat, although malayo kami, pero kami po ang gagastos at kung kinakailang meron tayong kukuha ng abogado yan, papadala ko yung pera doon sa abogado na kukunin mo para makasuhan na ito. Okay? Salamat Hindi po, man sir. kayo makapunta niya kasi malayo, pero pag meron na po kayo napiling abogado, kakausapin po namin, kausapin natin ni Garrett, bibigyan si Atty. Garrett ng guidance, so mag-usap sila ng abogado, and then kami na po ang magpipinance. Okay? Salamat po, sir. Magandang hapon po, madam. Magandang hapon din po. Paminsan-minsan pinapractice ko yon. And I'm proud na isa ako, siguro sa Maynila, na nakakapagsalita pa rin ito. Ito yung Mandayang dialect. In fact, hindi lahat sa amin sa pamilya nakakapagsalita nito. Ako lang ata, ako, si Kuya Mon. Yun lang ata eh. Si Erwin marunong pero Bisaya si Erwin eh. Straight Bisaya si Erwin Cebuano. Ito kasi mas malalim pa. Kuminsan pag ayaw ko maintindihan ng mga katabi ko na mas pupunta ko sa halimbawa ng Davao, Cebu, magsalita ako ganito, hindi ako maintindihan. Ang lalayo, di ba? Actually, Idol, may nagtatanong po na netizen. Oh. Idol, ba't ang dami niyo pong alam na dialect? Tsaka, Shabakano, Idol. Marunong ka Kasi, din Shabakano. nakapunta ako doon sa Manay, sa Davao Oriental, nakapag-aral ako doon. Marunong ko ng Bisaya, Cebuano, marunong ko ng Dabawenyo. Actually, Dabawenyo tawag niyan eh. Marunong ko Chabacano, konting Ilocano,
Pero ang gusto ko matutunan, gusto ko na ma-perfect ngayon yung Ilocano dahil my father was an Ilocano and then my wife is Ilocano. Marunong ka, Idol, mag-Ilocano, Chabacano, Bisaya. Di ba? Tapos yung ito pa. Okay. Meron na po tayong 18.8 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. At kung nagtataka po kayo, mga kapatid, kung bakit hindi po kayo updated at kung bakit namimiss nyo po yung ilang episodes po sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na pindutin nyo po yung bell button, nandyan po sa gilid yan. I-click nyo po yung all para updated po kayo kapag meron pong bagong release na video po ang Rafi Tulfo in Action YouTube channel ay agad-agad po kayo makakanood ng mga videos.